Magandang araw sa inyong lahat. Isang mabilis na promotion lang po. Inimbitahan ko po kayo mag-subscribe sa isa ko pang YouTube channel na pinamagatang Karimlan Urban Legend. May bago akong upload na animation doon kung sakaling na-miss nyo yung episode na ginawa ko. Click all notification bell, subscribe at like na rin. Hello po. Ako po si Gio. May ibabahagi ako na nakakatindig balaybo na naranasan ko sa may mabang skinita sa aming baryo. April 6, 2012, Biyernes Santo. Bago lang kami natapos kumain ng panangalian at nagmamadali akong lumabas patungo sa internet shop. Ma, punta lang muna ako sa internet shop. Huwag kang magpaabot ng gabi ha, kundi malilintikan ka sa akin. Tumungo na ako at mga 500 metro ang lakad ko papunta doon. Uso pa yung mga online game gaya ng Run Online, Guns at Kabala Online. Yun yung mga patok na laruin namin magkakaibigan dati. Pag nakapwesto na ako ay hindi na ako alis hanggang maubos ang perang binigay ng papa ko. Dumaan ng oras at aliw na aliw kami sa aming nilalaro. Pagpatak ng alas 6 ng gabi ay simula nang nag-alisan yung mga kaibigan ko. Oy tol, magla-logout na kami. Di ka pa uuwi. Uuwi din ako pag nag-level up na yung karakter ko. Grabe ka tol, pa-max ka na ng level oh. Di na kami makakahabol sa'yo. Siyempre, para mas malakas ako sa inyong lahat. Bahala ka dyan. Doon lang muna kami kay Manong Ben pre. Kain muna kami doon, intayin ka namin. Sige, susunod ako. Sa kagustuhan kong ma-max level yung karakter ko, ay naglaro pa ako nang naglaro. Di ko na lang namalayan na mag-alas 8 na pala. Putik, lagot ako kay mama nito. Kuya, out na ako. Magkano po lahat? 80 pesos lang bata. Ito po kuya oh. Sa paglalakad ko palabas sa internet shop, ay liningon ko yung mga barkada ko na tumatambay sa tindahan ni Manong Ben. Kaso wala na sila doon. Sayang, di ko na sila naabutan. Kaya naglakad ako mag-isa pa uwi. Naisipan kong mag-shortcut ng daan para mapabilis ang pag-uwi ko sa amin. Dumaan ako sa mahabang skinita kahit na nakakatakot doon. Ayun lang kasi ang pinakamaiksing daanan patungo sa amin. Tumindig yung balaybo ko kasi ako lang mag-isang naglalakad noon. Bahala na si Batman. Sa isip ko, para kasing may nakabang na mga masasamang elemento. May malaking puno kasi ng akasya sa gitna ng mahabang eskinita. At doon daw, maraming nagpapakita talaga na kung ano-ano. Pero di naman ako kumbinsido na meron talaga. Palagi ko kasing kasama mga kaibigan ko pag dumadaan kami dito. Sadyang takot lang talaga ako kasi ako lang mag-isa. Nung umabot na ako sa gitna ay di na ako tumingin sa puno para baliwaliin ang takot. Sabay na mabilis na paglakad para mapadali ang pag-abot ko sa pinakadulo ng eskinita. Nakatitig lang ako sa ilang poste sa dulo ng eskinita at napapansin ko parang lumalayo ito. Para bang may humahatak sa akin pabalik. Bumigat bigla yung pakiramdam ko. Di ko maiwasang tumingin sa likod para kumpirma kung gumagalaw ba talaga ako. Pero sa paglingon ko ay nandun pa rin ako sa gitna ng mahabang eskinita. Nagsimula na ako magpanik at tumakbo ng mabilis. Pero di pa rin ako gumagalaw at lalong lumalayo yung ilaw ng poste sa dulo ng mahabang eskinita. Nawawalan na ako ng hininga sa pagmamadali kong tumakbo at napatigil na lang ako dahil sa pagod na nararamdaman ko. Sa di inaasahan, may nakakakilabot na tinig na biglang tumawag sa aking pangalan. Gio,
Gio, laro tayo. Huwag ka munang umuwi. Nung narinig ko yung tinig ng isang bata, ay lalo akong nanginig sa takot. Pinagkat ko yung mga mata ko, sabay na paluha. Dumakas ang tibok ng puso ko at napaisip kung anong gagawin ko. Kung tatakbo pa ba ako o hindi. Kaso wala na akong lakas para tumakbo ulit. Kaya di ko maiwasang tumingin na lang sa likod para tingnan yung bata. Pero sa paglingon ko ay Tara, laro tayo. nasa tabi ko na pala siya. Sa sobrang gulat ay biglang dumilim ang paningin ko at nawalan ako ng malay at bumaksak sa konkretong daan. Pagmulat ng mga mata ko, namalayan ko na lang na nasa amin na ako at lumilingon na parang hindi makapaniwala sa nangyari sa akin. Hindi may pinta mukha ni Mama sa nangyari sa akin. Hinawakan ko yung mukha ko at napansin kong may sugat at namamaga yung kaluwang parte ng mukha ko dahil sa pagkabaksak ko sa konkretong daan. Okay lang ba siya, Tatang? May ginagawang ritual yung albularyo sa akin at nagsindi siya ng kandila para patuluan yung maliit na palanggana na may holy water. Tapos, sinabi niya, Pinaglaruan yung anak mo ng isang batang engkanto. Gusto atang kunin yung anak mo para idala sa kanilang mundo. Buti na lang nakita siya ng mga kaibigan niya nung mismong pangyayaring iyon. Bumangon ako sa pagkakaiga at biglang sumakit yung ulo ko. Hinawakan ko yung aking noo at may namuong bukol dito. Lumingon ako sa paligid at nakita ko yung mga kaibigan ko na medyo nabahala at nagtaka kung anong nangyari sa akin. Sinabi nila nung paglabas ko daw ng computer shop ay tinawag daw nila ako mula sa tindahan ni Manong Ben para pumunta sa kanila. Sigaw daw sila ng sigaw pero mukhang binaliwala ko lang daw sila. Sabi ko pa, Ano? Wala naman kayo dun ng paglabas ko eh. Kaya pala, dire-diretso lang ang paglakad mo at hindi na tumingin sa amin. Buti na lang sinundan ka namin kasi nung nakita ka na namin ay umiiyak ka na at parang may kinakausap ka na hindi namin nakikita. Tinawag ka namin ulit doon tapos bigla ka na lang nahimatay sa gitna ng mahabang eskinita. Nako, mag-ingat talaga kayo lalo na kapag Biyernes Santo dahil patay yung Diyos ngayon. nabahala yung mga kaibigan ko sa sinabi ng albularyo dahil seryoso ito sa pagsasalita. Huwag niyo na takutin yung mga bata, mabuti pa ay kumain na kayo sa ng tinolang manok. Halina kayo mga bata. Kinabukasan, pinuntahan namin yung malaking puno ng akasya. Tapos, nagalay ng manok yung papa ko kasama yung albularyo para sa pagpapamanin na panggagambala ko daw sa teritoryo ng mga engkanto. Mula noon, hindi na kami dumadaan doon dahil sinara na ito ng may-ari. Ngayon ay isa na itong malaking hotel at medyo nakakakilabot pa rin ito tignan dahil nandun pa rin yung malaking puno ng akasya sa gitna. Kung sakaling dadaan kayo sa mga malalaking kahoy, magpasuntabi kayo. Hindi nyo alam, kayo na ang susunod na biktima ng mga di nakikitang elemento. More power po sa channel mo, Mr. M. Okay, dating gawi, shoutout segment tayo. Shoutout kay Gios Animation sa pagbabagi ng kanyang horror experience sa atin ngayon. Gumagawa rin po siya ng animation, pwede nyo po bisitahin ng kanyang YouTube channel, ang Gios Animation. Okay, salamat bro sa pagbabagi ng horror story. Shoutout kay Takis Nadir 32.
Then, ang komento ni Hanily, good evening watching Bang Korean. PS, salamat po sa pagsata. Sana po madalas upload nyo. Lagi po akong magabang kahit late na po akong mag-comment. Thanks po. Always God bless po. Shoutout kay Jefferson Kenneth Kamanggeg, watching from San Manuel, Isabela. Then shoutout din kay Patricia Colleen Ecano. Ang sabi ni K-Weg, hello po Karimlan, shoutout po, Kaut from Laguna Heart. Lagi ako nanonood ng videos mo. Ang ganda ng pag narita at animation. Isa ka sa paborito ko. Yun, maraming salamat K-Weg. Then, ang next ay kay The Loud Family Chronicle 2024. Shoutout ako sa next video mo. Big fan mo po ako. Yun, thank you po. Shoutout kay Sheila Bautis at kay Lovely City Map Clayo. Then shoutout kay Ma'am Jane Cruz. Maraming salamat sa pagsubaybay. Shoutout kay Candice Georgina Poras. Ang sabi ni Gacha Susan, denies yaling niyo po gumawa idol. Shoutout po. Nakatakot yung pangalawang jump scare. Shoutout idol. Then shoutout kay Rona Alvarez. Then ang last ay kay Arjin Abdenya. Okay, kita-kita ulit. Salamat sa panonood at suporta. Ito po si Mr. M, ang taong nasa likod ng palabas na ito, ang Karimlan Horror Stories. Maraming salamat!